katanungan sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang tulay nyo sa serbisyo publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita. At napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radio 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo sa FB page ng True FM. Please do follow us on Facebook at maging sa Sagot Kita with Cheryl Cosim FB page. Mag-follow din po kayo. And also sa ating YouTube channel, Sagot Kita with Cheryl Cosim. Today mga kapatid, ang tututukan po natin ay ang Expanded Solo Parents Welfare Act. Nasa 15 million po ang solo parents sa buong bansa. Base po yan sa pag-aaral ng Health Department at UP National Institutes of Health. Around 95% po niyan ay mga babae o single mother. Sakto dahil ngayon pong Marso ay ginugunita pa rin natin ang National Women's Month. Kaya yan po ang ating tututukan today. Mga kapatid, tutok na mga single parent, mga solo parent. Ang ating question of the day, ano ang pinakamalaking hamon sa pagiging solo parent? Nakatuon po ito sa mga kababaihan but only because it's 95% nga po ay single parent na babae. Pero lahat po ng solo parents, inaanyayahan po namin kayong sumali sa ating discussion. Ano ang pinakamalaking hamon sa pagiging solo parent? Share nyo po yan sa amin. Maari po kayong mag-post sa ating live stream. Again, live po tayo. Paki-post po yan sa Sagot Kita with Cheryl Cosim FB page. At pwede rin po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines. Baka may mga gusto po kayong klaruhin or may gusto po kayong idulog bilang solo parent. Baka po kami makatulong. Masasagot po ng guest po natin yan. Tawag po kayo sa 8631-5788. 8631-5788 or sa 8631-6674. Again, that's 8631-6674. Simulan na po natin ang ating discussion. Kasama po natin dito sa studio si Sir Red De Guzman. Siya po ang Secretary General ng National Council for Solo Parents. Magandang hapon po sa inyo, Sir Red. Thank you for coming to the studio. Yes, magandang hapon po at masayang buhay po sa lahat ng nanonood ng Sagot Kita. Ayan po. Sir Red, pahila lang po ng konti yung mic Yan, hilahin nyo pong palapit po sa inyo para mas marinig po kayo. Okay, National Council for Solo Parents. Baka marami yung nag-iisip, meron pala nun? Meron palang National Council for Solo Parents. Ano po ba ang objective nito? Ano po ang mandato rin po ninyo? Well, ang National Council for Solo Parents ay isang NGO organization. And nagsimula kasi kami nung nakikita namin parang dumadami yung instances ng solo parenthood sa Pilipinas. Kasi during that time, we were going from barangay to barangay. Nag-outreach kami actually sa mga kabataan. And doon namin na-discover, bakit gano'n? Parang pag tinatanong, asan yung nanay mo, asan yung tatay? Ang dami sumasagot, wala akong tatay, wala akong nanay. So, tinignan namin and it was the time na meron pala na batas na 2000 pa siya. Yung mom ko became a solo parent 2001. So, we had no idea. It was already 2010 na na-discover namin. So, we did that and nung nakita namin na sobrang laki pala, no? Gaya nga sabi mo, 15 billion. No? By 2018, nag-decide kami to create a new organization na nakafocus lang sa solo parents and their children. So, ang initial mandate was to provide information. Kasi pag nag-iikot kami, ang laging tanong, ano ba yan? Meron palang batas. Paano makakuha ng ID? So, paulit-ulit. So, yun yung naging unang natin. Kailangan ma-educate sila. Kasi, ang hirap i-empower kung hindi nila alam. Yes. Totoo. Ano yung benepisyo, ano yung karapatan. Yes, sir. So, doon kami nag-focus initially hanggang nag-evolve siya. So, NGO po pala ito. It's a non-government organization. Yes, opo. It's a non-government organization. Madalas nga kami mapagkamalan as an government agency. Oo nga, akala kasi ko National Council. No? Pero kasi, we coined yung name dahil nga, we wanted to create a national organization kasi ang nakita rin namin kalat-kalat yung solo parents. Halimbawa sa isang LGU, merong isang barangay naka-organize pero the rest wala. So we wanted to provide yung guidance, we wanted to provide yung information
Tapos, we wanted yung sharing ng best practices. Para sa ganon, kasi yung iba hindi nila alam kung paano simulan. So, doon umikot yung mga initial activities namin to organize, to educate, to inform yung ating mga solo parents and their children. And it's been 6 years. Yes, po. 6 na taon na po. Ano po yung mga discoveries? Sabi nyo nga po, nagsimula lamang ito doon sa, pag tinanong nyo yung mga bata, nasan tatay mo? Wala po akong nanay, wala po akong tatay. So, dami. So, maliban po doon sa napansin nyo na dumadami yung single parents, marami po ang single parents, and maybe it's more than 15 million. Ano Yes, po? actually. Ano pa po yung nakita natin na concerns at mga kailangang pagtuunan pala ng pansin ng mga sa solo parents po natin? Initially, at I think ganito rin ang perception ng marami, na namatayan lang yan, iniwanan ng asawa, gano'n, kailangan lang tulong yan para palakihin yung anak. Pero as we moved through the sector, ang lalim may health concerns, may livelihood concerns, merong self-care concerns, tapos merong talagang walang response from the LGU, hindi sila makakuha ng tulong. So, hindi nila alam paano sila magsimula ng pangkabuhayan. Tapos pumapasok din dyan yung solo parent siya. So nag-OFW dahil gusto niyang bigyan ng magandang kinabukasan yung anak. Tapos nung nakapagpundar ng bahay, bumalik yung asawa na nag-abandon na sa kanila at kine-claim na yung bahay. So may legal concerns din. So napakaraming issues na umiikot doon sa sektor na lumalaki at lumalaki palagi. Okay. Nakikipagtulungan din po ba kayo sa DSWD or iba pang government agencies? Yes, naging active ang aming coordination with DSWD and DILG. Kasi majority ng ating mga solo parent programs and benefits are LGU-centric. Tapos si DSWD, sila yung identified as lead agency sa pagbababa at pag-create ng program. So, very active ang ating coordination sa kanila. And ngayon, ang ginagawa natin, tayo ay isang program partner tayo nung kabubuo lang ng DSWD na program solo. And ito ngayon ay sumasama tayo, ibinababa ito pag bumaba si DSWD at tinutulungan din natin sila to explain at kung ano yung mga pwedeng i-anticipate dito sa program solo na ngayon ay nasa pilot testing phase siya. Ano palang pilot? Okay. Yes. Siguro babalik kayo doon para yun talagang full implementation na po nitong program solo. Balikan po natin itong batas, na sabi nyo nga, meron palang ganong batas. At marami sa solo parents po natin na may mga benepisyo pala, may mga programa po para sa inyo ang pamahalaan. Iba pa siguro kung ang mga LGUs nyo po ay may kaukulang budget, 'di ba? Yan ay maaaring may separate pa po yan na mga ibinibigay sa mga solo parents natin. Okay, noong 2023, ayon po sa WHO, yun nga yung estimated solo parents natin sa bansa, nasa 14 to 15 million at 95% po dyan ay babae. Balikan po natin itong batas. Ito pong Expanded Solo Parents Welfare Act. Pero bago po natin detalyihin, i-define muna natin. Sino-sino po ba yung kino-consider as a solo parent ng batas? It's not as simple as namatay lang yung asawa. Kaya napakalaki ng figure. Kasi, unang-una, to be a solo parent, kailangan meron kang anak, based ito sa bagong batas, yung expanded. Meron kang anak na 22 years old and below. Pero, kung 18 to 22 years old siya, dapat nag-aaral. Kung hindi nag-aaral, you will not be considered as a solo parent. Oh, talaga? Yeah. Kung 18, between 18 to 22, dapat nag-aaral. Kung hindi, disqualified. Kailangan may iba kang anak na pwedeng pumasok as beneficiary. Like grade school or nasa high school. Okay. Tapos pangalawa, dapat kasama mo yung bata. So, this disqualifies also a lot of solo parents. Yung legal na solo parent, let's say, namamasukan ka sa Maynila, tapos ang anak mo nasa probinsya, hindi ka makakuha ng solo parent ID kasi hindi mo kasama sa bahay. Kahit na ang trabaho mo, it's because of work. Ito yung isa sa provisions that we wanted to repeal actually from the 8972, pero unfortunately, it was kept dun sa batas. Kahit man lang sana, may proof
Na Yes, the oo only reason why na hindi magkasama, not because the kid was abandoned, but because of work, para mabuhay yung anak. Exactly. And yun nga kasi hindi lang yan May instances din, naghihiwalay sila kasi yung anak ni solo parent, nakakuha siya ng scholarship sa probinsya, let's say. So, nandito ka sa Quezon City, naging scholar sa University of Baguio yung anak mo. So, syempre, alangan mo araw-araw siya umuwi, di ba? So, hindi ka na makakakuha in that instance kasi hindi mo kasama sa bahay. So, may mga, may mga limitations na, kasi 2000 yung unang batas. So, ang expectation namin, yung mga medyo outdated na mga provisions ay mawawala doon sa bagong batas. Pero unfortunately, marami ay naiwan, So, may room for improvement. Kailan po itong ipinasa yung Expanded Solo Parents Welfare Act? Yung Expanded Solo Parents Welfare Act lapsed into law on June 4, 2022. Tapos, it took effect ng November 1, 2022. Okay. So, ito ay more than a year na, almost a year and a half in effect na siya. Okay. Balikan po natin yung kung sino yung makukonsidera na solo parent. Again, dapat may anak ka na 22 and below at dapat kung anak mo ay between ang edad ay 18 to 22, dapat ay nag-aaral. At dapat ang anak nyo po ay kasama nyo sa bahay. Yes. Okay. Tapos, ang only exemption doon sa age is kung ang anak mo isang PWD. So, exempt siya. So, pag nasatisfy mo ito, may mga categories na kailangan pumasok ka. Number 1 is kung may categories pa? Okay. Hindi siya gano'n ka-straightforward. Okay. So, kailangan either naging biktima ka ng rape or sexual violence, tapos pinili mo na ipanganak, alagaan yung bata, so nasa iyo. Pangalawa, kung namatayan ka ng asawa, widower? Widow or widower. Sa solo parent, it's a genderless so pwedeng lalaki, babae, or kahit LGBT pwede siya. Pangatlo, kung yung asawa mo ay nakakulong for at least 3 months, regardless kung may final conviction or wala. So, you can apply as a solo parent basta nasa iyo yung anak. Tapos, ang susunod dyan is yung kung PWD ang asawa mo. Pero dapat, yung disability prohibits yung iyong asawa from performing yung kanyang parental duties. So, kumbaga, medyo malala na talaga yung kanyang disability na hindi ka na niya natutulungan. Pwedeng may malalang sakit or na-amputate. Yes, na-amputate to the point na hindi talaga siya makapag-trabaho or makapag-alaga na ng mga bata. Okay. Tapos, yung mga dumaan sa annulment, yung process of annulment, final na dapat to. Kumbaga, may approval na rin ng Solicitor General na okay na yan, go ahead na siya. Tapos, yung mga dumaan sa divorce, na ang dami po dyan. Dumaan sa foreign divorce or dahil wala pang divorce sa Pilipinas, yung de facto separated for at least 6 months. Okay. So, hindi na dapat talaga nagsasama. Tapos, nandiyan yung inabandon. After that, yung kahit sinong kamag-anak up to the 4th civil degree na tumatayong magulang. So, ito, mangyayari lang siya kung namatay na parehas yung magulang, inabandona ng mga magulang, or mawawala yung magulang for an extended period of time. So, dito pumapasok ngayon yung... Pwede rin maging solo parent. Yes. Kunwari ako, may naiwan sa akin, kamag-anak ako, hanggang 4th degree, whether kapatid mo yan, or mapinsan, correct, siguro, pero sa'yo naiwan, pwede kang mag-claim na solo parent correct, ka. Opo. Okay. So, after that, yung unmarried, nabuntis siya pero wala siyang asawa, pero pinanganak niya, inalagaan niya yung bata, so kasama pa rin siya doon. Tapos, andyan pa rin yung, ngayon kasi kasama na yung mga asawa at saka kamag-anak ng mga low or semi-skilled OFWs. So, kung ang iyong asawa ay OFW at may 1 taon na siya at siya ay low or semi-skilled ang classification, pwede ka mag-apply as a solo parent. Low or semi-skilled? Yes, mga domestic helpers, drivers. Sa ibang bansa? Sa ibang bansa, kung ganun. yes po. Pwede. Pwede na po. Kahit na sinusustentohan? Yes po. As long as yung naiwan dito sa Pilipinas na asawa or kamag-anak na mag-a-apply, hindi lumalampas ng 250,000 pesos a year ang kanyang so, kunwari ako isang OFW, naiwan ko ang asawa at anak ko, walang trabaho ang aking asawa dahil nakatutok sa mga anak,
At ano yung dapat na category ko? Ako ito isang domestic helper or Yes, driver sa ibang bansa. Opo. Yung asawa ko, pwede kong pag-applyin as a solo parent. Yes, ma'am. Okay. Kaya nga, lalaki pa yung numbers eh. Oo. And I'm sure hindi alam yan ng maraming OFWs. Yes, exactly. Domestic helper, nagtatrabaho bilang domestic helper or driver. Correct Yung po. dalawang lamang yun na klase Hindi ng pa po. trabaho. Marami po kasi yan na classific na mga kinonsiderang job trabaho. under sa Department of Migrant Workers eh. Basta ang classification is low or semi-skilled. Kasama yung mga room boy, yung mga mga chambermaids natin ganyan, kasama po yung mga yan eh. Sa housekeeping. Yes, ang sabi po ng DMW, about 44% ng deployment natin ay mga low or semi-skilled and 57% dito ay mga kababaihan. So, malaking number po yan. Oo. Yes. Okay, sa mga kapatid natin na mga OFWs, tingnan nyo po, ano po bang klaseng trabaho mayroon po kayo, no? Baka po, bahagi kayo or sakop kayo ng category na low and semi-skilled na worker po kayo bilang OFW. Yung asawa nyo po pala dito sa Pilipinas na naiwan, kung ang kinikita niya, kahit nagtatrabaho siya, basta hindi siya kumikita ng 250,000 a year or walang trabaho at all, pwede pong mag-apply bilang solo parent. Yes, Ayun, tama okay, po. that's clear. That's okay. one of the new categories po. Meron pa ba sa listahan? May konti pa po. Okay, Sir Red, sige. Okay. Opo. So yung legal, adoptive, and foster parent. So yung legal guardian, adoptive, and foster parent, kailangan to may mga papeles sila from the court, from DSWD, na sila ay kinikilala as such. Tapos yung, ito yung isang magpapalaki pa sa number, yung pregnant woman, ay ngayon kinikilala na siya. Kasi dati kailangan mga anak ka muna bago ka ngayon kahit buntis ka pa lang, as long as mapapatunayan mo na buntis ka at wala kang kinakasama, walang nag-aalagang iba, kasama ka. And may special category, yung adolescent solo parent. Paano po kung kasama naman ang magulang? For the na tumutulong at sumusuporta? In all instances po, hindi po nagiging disqualifying factor. At saka yung, let's say, iniwanan, kung nagsusustento yung asawa, pero it's not enough or it's not regular, hindi po siya disqualifying factor for the solo parent. Okay. So yun, kompleto na tayo. Yes. Sana po inakuha nyo yun ng buo, pero pwede nyo pong balikan ang ating episode. Nakapost po ito sa ating, True FM of course, at sa Sagot Kita, with Cheryl Cosim FB page, kasi napakarami pong detalye at napakahalaga nung mga binanggit po ni Sir Red. And you'll never know, kasama po kayo dito na sayang naman po yung pwede nyong makuhang tulong mula po sa ating pamahalaan. Okay, pero itong mga to, kahit kung pasok man sila sa isa sa mga categories na nabanggit nyo po, Sir Red, kailangan may solo parent ID ka. Yes. That's the only time kakikilalanin talaga as solo parent na proof mo na kinilala ka bilang solo parent. So, lahat ng solo parents dapat may ID. Yes po. Lahat ng programs and benefits ay available lang sa may solo parent ID. Pag-usapan natin ng ID. Ano po ang requirement? Saan ba sila mag-a-apply? Okay. Kasi sa atin, pag sinabing DSWD, ang iniisip is yung national. No? Pero ang application ng solo parent ay dun sa local natin. No? Ito yung mga nasa city and municipalities natin or yung tinatawag na local social welfare offices. So dun po kayo pupunta, huwag kayo pupunta sa DSWD national offices. Ang first step is to go to your barangay. Kasi si barangay ang magsa-certify na talagang residente ka doon. Kasi hindi ka pwedeng kumuha ng programs sa other lugar. Kung saan ka residente, doon lang. Doon ka kukuha ng barangay certificate. Yes okay. po. So from the barangay, pupunta ka ngayon sa inyong local social services. Ito yung municipal or city social welfare office. And kailangan mo yung birth certificate ng mga anak, yung iyong valid ID para katunayan ng iyong identity, tapos yung barangay certification mo. Ngayon, dati, straightforward na ganyan lang. Pero dahil nadagdagan yung mga categories at nadagdagan din yung program and benefits, yung ibang documentary requirements would depend na kung saan kategorya ka pumapasok. So let's say namatay ang asawa mo. Kailangan mo ng death certificate. Oo. Hiwalay ka. Or so, hindi ka, or wala kang asawa. Separated. Senomar. Yes, senomar for the unmarried. No? Pero kung kunwari, de facto separated, walang divorce. Copy nun.
Kung annulled ka, madali yun, may Kopya. papel. Pero kung naghiwalay lang kayo, nag-usap lang kayo, kailangan mo ng affidavit ng two disinterested persons. So, na mahalaga na bago po kayo kumuha ng inyong solo parent ID, alam nyo kung nasaan kayong category para dala nyo na ng kompleto yung mga requirements, yung mga documentation na hihingin po sa inyo. Again, sa ano po kayo pupunta? Sa munisipyo po ninyo. Ang bawat po LGU sa munisipyo, meron pong Social Welfare Office. Yan po ay, kumbaga, opisina yan ng DSWD. Tama po ba? Sa LGU. Hindi po. Sa It's munisipyo. under the local government. Ay, under the LGU. Basta tanungin nyo po, saan po ba yung Social Welfare Office? Kasi mag-a-apply po ako ng solo parent ID. I'm sure, kahit sino pong mapagtanungan nyo sa munisipyo, alam at alam nila pag tinanong nyo pong mag-apply po kasi ako ng solo parent ID, saan po ba? Yes. Mag-guide na kayo. Pero again, before kayo pumunta sa Social Welfare Office, mga kapatid, kumpletuhin nyo na po. Birth certificate ninyo, ng mga anak nyo, at kung ano nga man po kayong category, kung kakailanganin nyo yung death certificate ng asawa, or marriage, hindi marriage certificate. Marriage certificate pwede OFW, Yes, patunay na kailangan po OFW yan. yung inyong partner at semi-skilled siya. Basta yung pong mga nabanggit namin ng category, ganun. Tapos pwede na pong mag-apply. Yes po. Oh, okay. At yun pala, you just said na ang depende rin kung anong klaseng solo parent ka doon sa makukuha mong benefits. Hindi lahat pare-pareho? Hindi po, kasi meron pong mga special benefits, let's say, for working solo parents. May benefits po para doon sa mga indigent solo parents. Ano? So, pag hindi po siya kagaya kasi sa senior na lahat ng senior pare-parehas. So, let's say yung discount, hindi naman lahat ng solo parents qualified for the discount. So, doon po nagkakaroon ng O ayan, mga kapatid, klaro na po sino yung mga ano yung definition ng solo parent natin at mga category. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin, Sir Red, ano nga ba yung mga benefits na makukuha ng isang solo parent? Ano po, kung kayo po ay may gustong idulog, gustong klaruhin doon po sa ating pinag-uusapan, ukol po dito sa Expanded Solo Parents Welfare Act. Katuwang po natin ang grupo, isang NGO po pala sila, isa pong non-government organization na nag-advocate po na ma-empower ang ating mga solo parents na malaman po ninyo ang mga maaari po ninyong makuhang tulong, benepisyo mula po sa pamahalaan. Kasama pa rin po natin ang Kasama po natin ang National Council for Solo Parents. Nasa isip ko, talaga, nung una, akala ko po talaga government sa ngayon ng pamahalaan. Pero hindi po, NGO po sila. National Council for Solo Parents. Okay, post na po kayo sa ating live stream. Or tawag po kayo sa ating tanungan hotlines 8631-5788 or 8631-6674. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita. At nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Kasama po inyong lingkod, Cheryl Cosim. Shout out lang ako sa ang tagal. Kailan pa tayo huling nagkita? Sobrang tagal na po kasi nag-migrate na po sila sa Canada. Kasama ko pa po siya sa 5:30 doon sa mga kaedaran ko. Alam niyo po yung programa namin, ang ASIM, SL. Ayan si SL Piñones Valdez at ang kanyang pamilya ay nandito po, bumibisita po sa amin. Ang tagal namin hindi nagkita, mga 2 decades? Hindi naman. 20, mga 15. Ayan, a little, 2010. 2011 ka umalis. 2010. So, 13 years, almost 15 years. It's good to see you. Sa susunod, kami naman ang bibisita sa Canada. Sana all. Ayan, enjoy kayo, ha? Ayan, mga kapatid, pinag-usapan po natin. Si Esel, hindi siya solo parent. Ang ganda-ganda ng kanyang family with 3 kids. Lahat lalaki. So, siya ang queen ng pamilya niya. Ayan po. Pero ito po ang ating tinututukan dahil National Women's Month, and ang solo parent po pala dito sa Pilipinas ay 95% babae. O kanina, kasama pa rin po natin, of course, Sir Red de Guzman ng National Council for Solo Parents. It's an NGO na ina-advocate po nila na ma-empower ang mga solo parents. Sir Red, okay, puntahan naman natin yung mga benefits.
Marami ba? Doon sa inyong pag-iikot, doon sa 6 na taon na pagbuo ng inyong grupo, marami pa rin ba kayong nakikita na hindi nila alam na may ganito palang batas, na meron pala tayong Expanded Solo Parents Welfare Act at yung may mga benepisyo pala silang pwede makuha? Yes, totoo po. Normally, pag meron kami mga orientation sa barangay, tapos it's an average of about 50 people. Pag tinanong namin, sino na yung nakakaalam ng batas, about less than 20% yung may alam. So, 80% yung wala talaga. Zero, as in zero knowledge. Kaya talagang ang laki ng information dissemination campaign na kailangan gawin. Kasi, doon sa una, 8972, medyo medyo vague yung mga benefits kasi masyadong general, may psychosocial services, educational assistance, livelihood development services, medical assistance, housing programs. Pero dito sa bago, yung 11861, may mga specific benefits. So, isang anak ng solo parent would become a full scholar of the government hanggang makatapos ng pag-aaral, either college or itong TESDA. So, napakalaking bagay nun. Hanggang Kasi kolehiyo, isang anak. Kung kunwari po kayo, may 3 po kayong anak or 2 anak or kahit isa ang anak, Yes. anak, pwede po kayong pag-aralin, makakuha ng scholarship pala ang anak nyo hanggang kolehiyo. Yes po. Diba? CHED yan. Actually, ang sinasabi Paano? nga sa batas is from the moment na mag-aral siya. Okay, from the moment na mag-aral. Pero Hanggang pagdating makatapos. po ng college, Sagot po ng government. Ng government. So, okay. That's clear. Yes. Oo. Ngayon, let's say more than one. Oo. Yung ibang anak would now be a priority do sa ibang government educational programs kagaya ng ating UNIFAST, yung access to quality tertiary education, priority na sila. Kasi dati, mag-a-apply si solo parent, kumbaga, nilalagay kayo sa pool. Sino yung pumasa doon sa 1,000 na slots, sila yung makakakuha. Ngayon, prioritize ang anak ng solo parents. Okay. Tapos, meron din yung 1,000 pesos monthly subsidy. Okay. Ito ay available para sa lahat, lahat ng solo parents na earning minimum wage and below. So, depende ngayon kung nasa probinsya, kung magkano yung dahil nagfa-fluctuate ang minimum wage natin, di ba? Pangalawa, kasama dito yung walang trabaho. Ang disqualified lang, yung mas mataas sa minimum wage at saka member ng 4Ps. Kasi yung mga 4Ps may nakukuha na sila. So, ito ay 1,000 pesos every month na ibibigay kay solo parent regardless kung gaano karami ang anak niya. 1,000 lang. 1,000 Okay lang. po. Kaya nga yung isang program namin is we're trying to find a way paano mapalaki yung 1,000 nila. Parang gano'n. No? So, pero it's a start from kesa sa wala. No? Totoo po. Tapos, meron din sila yung social safety assistance na in case of pandemics, health crisis, mga bagyo o ano pa, automatic, meron si solo parent pagkain, medicine. Kung kunwari bumagyo, nasira ang bahay, meron siyang financial assistance from the LGU para ipaayos yung bahay niya. Yung mga ganong klaseng assistance. Tapos, lahat po, lahat ng solo parents, regardless sa iyong classification or trabaho or anuman, lahat po sila ay automatic members ng PhilHealth. At kung ikaw ay working solo parent, yung iyong contribution would now be shouldered by the national government. Ayan. Ginagawa nyo po ba yan? Diba? Kagaya po kung kayo po'y, kaso nga, paano mo i-consider yung kasambahay kung hindi naman niya kasama yung kanyang anak? Exactly Hindi po ba? Yes, so, ang hirap din. Sana nga, maapila po natin yon. Yes, ano? may room pa naman po. May panahon pa. Yung ganong klase man lang na the only reason why malayo sila sa anak ay because they're working. Yes, Sana true yun po. ay ma-reconsider at mabigyan ng solo parent IDs. Correct. Ano po? Okay. Sa ano pa po ang mga benefits na nakukuha? Ang solo parent po ay may 10% discount and VAT exemption. Kailangan ni solo parent yung kanyang solo parent ID and yung kanyang solo parent booklet na galing sa LGU din po yan. Okay. Pero this is open only sa lahat ng solo parents earning 250,000 pesos and below at saka may anak na 6 years old pababa. Kasi ang covered lang nito ay diapers, infant formula, yung supplements, mga niresetang gamot. No? Pero may mga LGUs tayo na nagpasa ng local ordinance para i-expand ito para ma-cover lahat ng solo parents at saka
lahat ng mga gastos ng solo parents. So that would now be a help from the LGU para sa ating mga solo parents. Tapos meron din tayong binibigay sa mga solo parents na yung dati kasi ay priority sila sa housing programs. Ngayon, priority and allocation ang nakalagay sa batas. So, ibig sabihin, kung si National Housing Authority ay may 1,000 na pabahay, specific number nito ay solo parents lang ang pwede makakuha. And dapat i-prioritize yung mga indigent solo parents at saka yung mga nakatira doon sa ating mga danger zones. Madalas bahain, pag lumindol, posibleng masira. No? So, yan mostly yung mga benefit packages na nandito sa 11861. Ang dami po, sayang po. Naisip ko lamang po, ang LGU ba pwedeng magpasa na kung ang solo parent na nasa ilalim, isa sa mga constituents po ng particular na syudad na yun or lugar, ano po, ay nagtatrabaho ng malayo sa anak, kukonsider pa rin nilang solo parent. Pwede bang magsila yun? Or kailangan talaga sa batas? Pwede bang magsarili na magdesisyon ng gano'n ng LGU? Ano po, pwede pong bigyan ng special consideration ng LGU pero hindi nila pwedeng issuehan ng solo parent ID. Kasi pag binigyan nila ng solo parent ID, pwedeng magamit kasi sa ibang lugar eh. So ngayon, ang workaround would be ibang ID ang i-issue nila. So let's say Mandaluyong. So ang Mandaluyong would issue a separate ID for the solo parent na yan at ang access niya is lahat ng programs ng Mandaluyong LGU. Oo, kasi nga naman meron yung pang-national yung mga benefits na nakukuha. Okay, puntahan ko po ang ating, bago natin ituloy yung ating discussion at madetalye pa po natin itong Expanded Solo Parents Welfare Act. Puntahan po natin ang ating mga callers. Kasama po natin mula sa Pasay si Nelson. Hi Nelson! Hello, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Ano po may paglilingkod namin? Opo. Hello po. Hello. Kasi tatanong ko lang, yung kapatid ko kasi matagal ng member ng solo parent. Almost 3 years na may hit. Noong pandemic, ang sabi sa amin, meron daw cash assistance yung solo parent. Tapos, nagantay na kami ng benefits ng solo parent. Tuwang-tuwa kami kasi 3 years siyang tatanggap ng solo parent. Di ba ang per month natin is 1,000? Narinig ko, tama ba? Correct me if I'm wrong, sir. Yes po, tama po. 1,000 ang benefits per month. So, nagantay kami 3 years. After 3 years, tumapat ng pandemic. At may natanggap kami grocery items worth 300 worth of grocery items. Minsan, yung putas-putas pa yung alcohol, yung Lucky Me, luma pa, may expired na. Ano ba yun? Sabi ko, so pang solo parent pa tong benefits ng government o parang nilalaro lang nila yung Wait, yung ayuda po na nakuha niya was during the pandemic? Yes po. Pero yung pong ibinigay sa inyong ayuda, kinlaro ba nila na kaya kayo binigyan ng items na yon is because of the solo parent? Or kasi lahat po naman ng LGU nung pandemya talagang namimigay po ng food packs, ng grocery items. Kinlaro ba yon? Ang sabi sa amin, ang pumutok na balita, may cash assistance daw na ibibigay sa amin. Dahil indigency nga. Isa kami sa mga indigency. Kasama ba siya sa 4-piece? Hindi. Hindi po. Hindi siya kasama sa 4-piece. Kailan niya nakuha yung solo parent ID niya? Ano po, nung 2020. 2020. At never pa po siya nakakuha ng 1,000 yes, ma'am. Never? Never pa po siyang nakakuha ng 1,000. Okay, wait, Nelson. Sir Red, saan po ba kiniklaim yung 1,000 pesos? Okay. Ganito, Nelson, yung 1,000 kasi, nag-start yan nung naging effective yung batas nung November 1, 2022. Okay. Pero, yung sinasabi mo kasi, during the pandemic, ang solo parents kasi was identified dun sa dapat isa sa makatanggap ng social amelioration. Okay. Nandun sila mismo dun sa Republic Act na ginawa,
So, maraming concerns po na ganyan. Actually, during that time, more than 6,000 po yung isinulat namin sa DSWD dahil nga ang reklamo nila, binabypass sila. Oo. So, maraming hindi nakatanggap nung, I think 8,000 yan, tapos nasundan pa uli ng 4,000 dito sa Metro Manila, no? Okay. So, yun po, dapat talaga si solo parent was part nung sektor na nakatanggap niyan during the pandemic. So, sino may kasalanan nun? Sino may problema doon? Ang LGU? turuan po, ang turuan, sabi ni National, dahil sila ay ibinaba na yung pondo sa LGU at si LGU nag-identify, si LGU daw dapat ang may responsibility na mabigyan lahat ng solo parents. Okay. So, Nelson, kayo ba pumunta kayo ng munisipyo sa Pasay? Taga-Pasay itong kapatid mo. Ma'am, galing na kami sa Pasay, tinuro kami sa DSWD. Si DSWD naman, tinuturo naman sa LGU. Yun nga. So, nagtuturuan yung dalawa. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Supposed to be po may grievance committee yan for the SAP nung pandemic na doon dapat ilalodge yung complaint, iaakyat kay DSWD, and si DSWD would now pass kay DILG yung resolution para i-implement ng LGU. Pero yun nga, marami pa rin po talaga, marami pong cases na ganyan during the pandemic. Kasi sir, sa totoo, excuse me lang sir Yes po. halos wala ng I'm sorry pero halos wala nang naniniwala yata sa solo parent ng benefit. Yes po, hindi ko po kayo masisisi dahil yun nga doon sa unang batas nga po kasi 22 years po yan halos maraming solo parents ang hindi nakakuha ng benepisyo at maraming LGUs ang hindi nagpapatupad ng batas. So yan po yung isa sa ginagawan natin ngayon ng action at kaya tayo nakikipag-coordinate sa ating mga national government agencies. Oo. So, sino bang... Wait. So, wala bang hindi ba tayo pwedeng lumapit? Hello po, shout out kay Mayor Emmy Calixto Rubiano, diba? Yes. Siya ang mayor ngayon ng baka po pwedeng bigyan nyo po ng priority or madinig nyo po yung mga hinaing ng mga solo parents po dyan sa Pasay. Hindi lamang sa Pasay, lahat po ng LGU sa iba't ibang panig po ng bansa na hindi nyo po na ibibigay yung dapat nararapat po para sa mga solo parents. Okay, itong pinag-uusapan natin, Nelson, yung dapat na nakuha nung pandemic. Yung 1,000 pesos daw ay nagsimula, implementation nito, November 1, 2022. Yes, sir. Okay, 2022. After November 2022, Nelson, yung kapatid mo ba may nakukuha na 1,000 pesos? Wala talaga, ma'am. Wala. Saan po dapat kukunin yon? Sa LGU po yan. Sa LGU po kukunin. Kaya lang, as of now, ang Puerto Princesa City pa lang po ang nag-implement ng 1,000. Nag-distribute sila noong February 26, binigay nila yung January to March. So, 3,000 na natanggap ng bawat solo parents ng Puerto Princesa City. So, kayo ninyo dapat yan klaruhin, itong implementasyon ng 1,000 pesos? Since yan po ay isang issue ng LGU, DILG po dapat talaga ang kasi naglabas na po ng guidelines ang DILG. Naglabas na rin ng guidelines ang DBM na sinasabi nila dapat itong 2024 kasama sa local budget yung 1,000 pesos for solo parents. Yun nga po ang problema. Maraming LGUs ang dinadaing, kulang ang pondo nila. Okay. Pero ang contention ko kasi, galing ako ng Anda Pangasinan. Ang Anda Pangasinan is a third-class municipality. Nandun siya sa tubig, natulay lang ang daan. And this April, magdi-distribute sila ng 1,000 pesos. Dapat po kagaya ang Pasay, I doubt. Okay, sir, we'll try to pursue po itong concern ninyo. Pasensya na po, unfortunately there's very limited po ang pwede naming magawa, pero kukunin po namin ng pansin, kukunin namin ng atensyon po ang ng DILG, Secretary Abalos. Ayan, Benher Abalos, baka po meron po sa DILG nakikinig po ngayon, ito pong mukhang napapabayaan o hindi po nagiging priority ng mga LGU ang implementation po nitong
1,000 pesos na monthly allowance po dapat na naibibigay sa lahat ng solo parents. 15 million po yan. And I'm sure more than that. Thank you. Thank you, Nelson. And Thank you, ma'am. Sana Thank sa you. susunod po ay may Thank you, maisagot sir. na po Thank you, sir. kami. God bless. God bless. Thank you po. But thank you for the information at gagawan po natin ng paraan. Pero ayun nga po, again, sa Pasay po, ganun po ba? Sabihin nyo nga, sa Pasig po, kamusta? Sa Quezon City, kamusta? Sa Maynila, kamusta ba? Nag-i-implement na po ba? Gusto naming marinig para na kikita natin kung sino na ba ang mabilis na nag-implement nito. Apparently, ayan po, sa Pasay, Mayor Calixto Rubiano, Mayor Emmy, baka po, babae rin po kayo. Karamihan nga po dito ay mga babae pong solo parents. First, hindi po nila nakuha noong during the pandemic, yun dapat na nakuha nila. Saan po napunta yun? Yun pong dapat na binabudgetan nyo ng mga solo parents dyan po sa Pasay. Kailan po kaya mapopondohan yan? Dapat daw ho noong November 1, 2022 na implement na po ito. Though, di po natin iginakaila, sabi nyo nga, Sir Red, may kabagalan po yung implementation. Yes, ito. Pero ang Palawan nakakapag-implement, third-class municipality sa Pangasinan, magsisimula ng April, bakit hindi magawa ng mas progresibong mga syudad? Exactly. At hindi po mapondohan. Yun lamang po ay pagkukol lang po ng attention po because you are public servants. You're there po, hindi ko po sinisingle out ang Pasay ha, pero sa lahat po, kaya po kayo nandyan para tingnan nyo po yung pangangailangan ng inyong constituents. Pero bakit po napakabagal ng implementasyon? Ayun lang po nagtatanong. Punta tayo sa Pasig naman. Kasama natin si Rolando. Hi, Rolando. Hello po. Hi, opo. Hello. Ayun po. Hindi, tanong ko lang po kasi yung yung ID ko nag-expired last March 7. Okay, sinurrender ko na siya sa DSWD. So, yan, nag-submit na rin ako ng mga requirements ko. And then, ang sabi nila, may magbibisit daw sa amin. So, until now, wala pa rin nagbibisit sa akin. Kahit tawag, wala pa rin. Kasi sa A-store namin, tinanong na ako na expired na raw yung ID ko. Kasi ginagamit ko siya, additional leave para sa akin. Yes, so, correct. Kompleto ba yung documents mo, Rolando? Hi, Rolando. Hi. So, paano po ba yung kung nung March 7, well, it's only Kasi under po sa under sa 30. Expanded Solo Parents Welfare Act, kapag kumpleto na ang documents and requirements ni solo parents, binibigyan lang ang LGU ng 7 working days to release yung solo parent ID. Okay, so Kasi nga lahat tied up do sa ID. So hindi mo pwedeng yun eh. So, it's the 4th working day. So, hopefully, sana makuha nyo within the weeks. Yes. Rolando, naputol, Susan, ha, okay. Hi, Rolando. Rolando? Yun po. Okay, Sorry, go ahead. nagdadrive ako. Okay, apa. Hindi, yun nga po, yung sabi ni Sir kanina, Palakas 7 po yung working audio. days daw lang, 7 working days lang daw yun. Yes, opo. Okay. Pero, yun nga, March 7 pa ako bago, actually, on or before March 7, nag-submit na ako ng mga requirements ko. So, until now, wala pa rin nag-ano sa akin. Oo. So, March 7, 8, parang it's only the 5th working day. So, hopefully, by Friday, makuha nyo. Pero, saan daw po ba kayo dapat mag-follow up? Pasig po ba ito, Sir Roland? Ano po? Pasig. Pasig po. Actually, particular, Barangay San Miguel, Pasig City. And then sa Pasig, malapit sa DSWD ng Pasig City, ako nag-submit ng requirements Yes, ko. opo. And then, yun nga po, bago po yung follow-up question ko rin po, bakit po ganun din kahirap yung pagsasubmit ng mga requirements para ako nag-apply ulit ng panibago? Yung parang nag-apply ako ng bagong solo parent, since na-renewal lang po ako. Yun. Okay. Una, dun sa dapat talaga na visit na siya, na house visit na siya. Kasi normally yan, dapat 1 to 2 days after submission ng may house visit na para tumakbo na yung processing ng kanyang ID. So hopefully nga, Sino po ang magbe-visit sa kanya?
Yung barangay or si DSWD? Yung ano po, yung social worker ng Pasig and representative ng barangay. So Ayan, dalawa po sila. calling the attention of the social worker ng Pasig at particular dyan sa Barangay San Miguel, Barangay Rolando. San Opo, tama po. Ayan po, dapat daw po mga 2 days lang. It's been 3-4 days. Baka lang po Actually, na... Ma'am She, Oh. nasubmit ko yung requirements ko together with sinurrender ko yung ID ko. Bago pa mag-expire yung ID ko, 3 days. Dapat tapos. Oh, Dapat tapos. naku, magdadalawang linggo na. Exactly. Opo, yun nga po. Kasi, katulad ko pa, I'm working in a private company. Tinatanong na ako ng HR namin kasi nag-file ako ng solo parent leave. Sinabi niya sa akin na, sir, kasi expired po yung ID natin. Expired na, oo. Oo. Okay. Yun ano. Ano bang pwedeng gawin? Dapat yan talaga. Sumugod ka, Rolando. Sa ano? Nakakaloka. Alam mo, talagang bahagi na po ng atin, pero Yes, sana sir. mas maging Medyo efficient po mabagal tayo. po talaga, promise po. Yes, Saka oo. sana sir, hindi naman ganun kahirap yung hindi naman po ganun kahirap Oh, yung parang... renewal na nga lang ako, pero sobrang hirap pa din ng mga requirements nila para ako nag-apply ng bago ulit. Sinong sinong pong... Kasama ba yan sa batas na Nasa pag batas. nag-renew ka? Ano, kasama ganito lang pala sa naman batas? Rolando, no? Kasi dahil bago po yung batas, so talagang lahat lalabas as new applications. Pero next year, ang dapat mo na lang ipasa, Rolando, is yung affidavit mo, wala nang iba. So, Parang oo, bago lang no? pala kasi... Okay. Ngayon kasi, dahil Bagong nga ini-implement i-implement yung bagong batas, lahat ng documentary requirements doon kailangan nasa possession ng ating local social welfare para sa ganon may record, updated yung record nila. Ayun. Pero upon renewal, so sa 2025 pag nag-renew ka, hindi na dapat lahat yon. Ang pinaka-ipapasa mo lang yung affidavit mo at saka yung affidavit ng barangay na doon ka pa rin nakatira sa barangay na yun. Opo. Okay. At saka sana po, sir, suggestion lang po, sana hindi naman yearly nag-expire yung ID para hindi naman kami punta. Well, kasi nasa Every batas din ilang yan. year? 1 year lang po. Kasi nga, Yearly na ngayon. ano po very fluid kasi ang That's status true ng solo also. parents. No? Oo. Pero suggestion ko, Rolando, no, as a workaround, dahil importante yung kanyang benefit na 7 days parental leave, ano, kasi with pay yun. Ang workaround, pumunta ka uli sa Pasig Social Welfare, tapos humingi ka ng certification sa kanila na kumpleto na ang dokumento mo at hindi lang sila makapag-issue ng ID at this time. So, dapat yan ay i-acknowledge at tanggapin yan ng HR ninyo. Ayun, at least man lang yun. Yes. So. Thank Thank you very much po. Thank you Maraming rin. salamat po. Thank you, Rolando. Baka naman next year kasi may partner ka na. Kaya may katuwang na. Kaya yearly. Yearly Well, that's, may punto naman din. Tsaka po quarterly na po ang evaluation ngayon kasi nga dahil kakayanin pa ba yun? May evaluate ba yan ng lahat ng di lalong may delay yan kaya sa nga po red? important yung kasi may provision na dapat lahat ng barangays merong solo parents help desk. Ay kasama rin sa batas yan? Nasa batas pero Ilang porsyento na po ang may solo parents help desk about 10. na barangay? 10 barangays? 10%. 10%. Out of the 42,000. Oh my goodness. Ayan po. Okay. Okay, punta tayo dito sa mga netizens po natin. Si Maria Luz Pinero, tanong ko lamang po if exempted po ba ang mga solo parents regarding sa monthly contribution ng PhilHealth? Dapat po as of right now ang update from PhilHealth by June of 2024 tapos na yung kanilang system update para ma-incorporate ang solo parents kasi ang isa pong naging problema kay PhilHealth, ang mandate nila ay 21 years old below ang beneficiary. Si solo parent 22. So hindi naman pwedeng putulin mo isang taon, 'di ba? So ina-update po nila at ang sabi po ng VP ng PhilHealth by June of this year ay for implementation na kaya kahit yung deductions ng mga working dapat hindi na rin mangyari. Okay. Si Babes Calmante, pwede po ba mag-apply ng solo parent para sa mga anak kahit may asawa na wala man pong anak sa pangalawang asawa? Okay. Yung pagkakaroon po ng pangalawang asawa ay is a disqualification already. Okay. So kahit po solo parent siya dun sa una at let's say hindi naman nagsusustento yung pangalawang asawa din,
the mere fact na meron na siyang bagong relationship disqualifies her from being a solo parent po. Si Divina Agustin Sese, tanong ko lamang po, single parent din po, paano ako makakakuha ng ID at dito nagtatrabaho sa Quezon City bilang isang kasambahay? Yun nga, Divina, kanina ko pa inaapela sa lahat ng mga mambabatas. Ayan po, bakit ba ipinasa nyo at hindi nyo po ikinonsider yung ganito pong sitwasyon? I'm sure lahat po ng ating mambabatas may kasama po kayo sa bahay. Yes, okay. May kasambahay po kayo. At alam nyo pong malayo po sila sa kanilang mga anak. At maaari, karamihan po sa kanila, solo parent. Bakit hindi natin naggawa man lang yung ganong provision or exemption na pag ang rason ay kaya malayo sa anak ay dahil sa pagtatrabaho, kino-consider, kunwari semi-skilled ka, low and semi-skilled OFW. Yes, isa OFW na nagawa ng paraan eh. Oo. Yung na may asawa. Nag-iisa siya talaga, hindi Pero kasama. anong name niya? Si Divina. Divina, kung nasa District 1 ka ng Quezon City, pumunta Quezon ka sa Quezon City. Kung nasa District 1 ka, pumunta ka sa office ni Councilor Huico, hanapin mo si Emer Nicanor. Magpatulong ka kasi may special program yung office nila para doon sa mga solo parents na walang minor at saka hindi kasama yung anak sa ano. Okay. So at least may mga makukuha sa ibang programs. Oo, okay. Again, kung taga Quezon City ka, nagtatrabaho siya sa Quezon City, pupunta po kayo sa opisina ni Councilor Huico. Yes. Hanapin nyo si Emer Nicanor. Emar Nicanor. Ayan. Si Esther Barnizo Fabale, isa po akong solo parent. May college po ako at grade 12 at grade 8 na. Ang problema ko po, wala akong solo parent ID. Saan po ako kukuha ng ID? Bakit ka walang solo parent ID? Ang solo parent po, kahit gaano kalaki ang kinikita mo, pwede ka makakuha ng solo parent ID. Yes po. Okay. Yun po, linawin natin kasi may mga nag-report din sa amin, hindi sila in-issuehan dahil may trabaho daw sila. Mali po yun, hindi po disqualification yon. So, kahit may trabaho, kahit malaki ang kita mo, karapatan mo po na ma-issuehan ng solo parent ID. Basta pasok ka doon sa requirements na nabanggit natin kanina. Sayang, Esther, pumunta ka sa social worker office. Yes po. Social worker office ng LGU mo. Kung nasaan ka man po, Esther, kasi wala kang nakalagay dito. At tanong mo, ano ba? Ay, hindi. Barangay ka muna. Sa barangay. Punta ka muna sa barangay. Kumuha ka ng barangay certificate certifying you're a solo parent at taga doon ka. Tapos, dalin mo yan. Kasi sayang yung para sa anak mo. Isang anak mo ang pwedeng pag-aralin, makakuha ng scholarship hanggang college. Yes. Or test the course. Opo. Pag nilabas po ng CHED yung kanilang guidelines dyan sa scholarship na yan, automatic hahanapin yung solo parent ID. Sir Red, ako, hindi ko napansin. Pasado 5:00 na pala. Sorry po. Sorry sa susunod na programa. Thank you for your time. Pasensya na po kapos tayo sa oras. Pero Sir Red, since you're an NGO po ang National Council for Solo Parents, saan po ba sila pwedeng, may Facebook po ba tayo? Saan sila pwede dumulog for any inquiries ng mga solo parents po natin? Yes, mahanap nyo po kami sa Facebook, National Council for Solo Parents, NCSP, or pwede po kayo mag-email, nationalcouncil@soloparentsph.com. Okay. No? So, kung gusto nyo po, kami ay nasa Marikina River Banks ng April 14. Meron po kami kasing Women Empowerment Summit. So ito ay from 8 a.m. to 5 p.m. Pwede po kayong pumunta at makipag-coordinate. Meron po kaming isi-set up na help desk doon para ma-address kasi meron po tayong Interagency Coordinating and Monitoring Committee headed by the DSWD. So sa kanila po natin ibabato lahat ng mga concerns. March 14 po yan. April 14 po. April 14 pa. Pag po kayo may poster, send it to us so we could post sa ating FB page. Thank you. But again, kung kayo po may mga concern, lahat po ng solo parents, you can follow po yung Facebook page ng National Council for Solo Parents. Hanapin nyo lamang po, makikita nyo yung mukha doon ni Sir Red. Yes. Sila yun. Ayan. At para po matanong nyo lahat po ng inyong concern. Thank you for your time. Thank you We'll so do another part maybe before April 14. Yes Balik po kayo.
Anytime po. Yes Ayan po. Thank you. Sorry sa overtime. Naku, 3 minutes patay tayo dyan. Thank you for joining us, mga kapatid. Bukas, magkita-kita po tayo. Webes na bukas, no? Nawawala kami sa araw ni Mamu eh. Bukas katuwang po natin ang MX3. Usapang kalusugan po tayo. Ang ating pag-uusapan ay challenges sa kalusugan ng mga kababaihan. Tulad na lamang po ng menopause at osteoporosis. Magsama-sama po tayo bukas alas 4 ng hapon dito sa programang Tulay Nyo sa Serbisyo Publiko. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim. Sagot kita!